Isipin mo ito, isang umaga sa Maynila, tahimik ang ilog, pero sa loob ng dibdib ng mga tao, galit, takot at pagkadismaya. Pinangakuan sila ng kapayapaan, pinangakuan ng respeto, pero ang dumating, buwis, pang-aabuso at pagkakait ng dangal. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangalan na ayaw manahimik. Lakandula, isang dato, isang ama, isang pinunong handang tumindig. Ito ang kwento ng Lakandula Revolt ng 1574, isang pag-aaklas na isinilang sa sakit at halos nagpabago sa takbo ng kasaysayan ng Maynila. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. May buwis na hindi naman dati umiiral. May sapilitang paggawa. May pang-aabuso sa mga Tagalog. Ang mas masakit, tinanggalan ng kapangyarihan ang mga dato. Si Lakandula, na minsang iginalang, ginawang sunod-sunuran. At sa bawat araw na lumilipas, ang tanong sa isip niya ay iisa. Hanggang kailan kami magtitiis? Taong 1574, isang taon na hindi makakalimutan ng Maynila. Habang nag-iipon ng galit ang mga Tagalog, may isa pang panganib na dumating mula sa dagat. Ang Chinese pirate na si Limahong ay biglang umatake sa Maynila. Ang target niya, ang mahina at hindi pa tapos na Intramuros. Sunog, sigawan, takbuhan. Ang Maynila ay nasa kaguluhan. Habang abala ang mga Espanyol kay Limahong, may isang ideyang sumibol, isang mapanganib na ideya. Kung ngayon, hindi kikilos, kailan pa? Ito ang sandaling hinihintay ng marami. At si Lakandula, kahit may edad na, ay muling tumayo. Hindi para sa sarili, kundi para sa dangal ng kanyang bayan. Tahimik sa simula. Walang trompeta, walang anunsyo. Pero sa mga barangay ng Tondo, kumakalat ang bulong, panahon na. Ang Lakandula Revolt, na tinatawag ding Tagalog Revolt, ay nagsimula. Hindi ito malaking hukbo, hindi rin organisadong digmaan. Ito ay pag-aalsa ng mga pusong sugatan. Ngunit, may problema. Pagod ang mga tao, kulang sa armas, at higit sa lahat, handa ang mga Espanyol. Matapos mapaalis si Limahong, bumalik ang buong lakas ng kolonyal na pamahalaan. Isa-isang nadiskubre ang mga kasangkot, isa-isang pinatahimik. Dito nagiging masakit ang kwento. Si Lakandula, ang pinunong minsang naniwala sa kapayapaan, ay malubhang nasugatan. May mga namatay, may mga pinarusahan, may mga nawala sa kasaysayan, at ang pag-aaklas na bigo. Kung nararamdaman mo ang bigat ng kwentong ito, kung naniniwala kang mahalagang maalala ang mga ganitong laban, ay like mo ang video na ito ay share para mas maraming Pilipino ang makaalam. At mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong hindi tinuro sa paaralan. Dahil ang kasaysayan, mas buhay kapag ikinukuwento. Bagamat nabigo ang Lakandula Revolt, may iniwan itong mahalagang aral. Ipinakita nito na hindi lahat ng Pilipino ay sumuko. May tumindig kahit mahirap, may lumaban kahit alam ang kapalit. Hindi man sila nagwagi, hindi rin sila tuluyang natalo. Bakit mahalaga ito ngayon? Dahil ang kwento ni Lakandula ay hindi lang tungkol sa 1574. Ito ay tungkol sa pangako na hindi tinupad, kapangyarihang inabuso, at mga taong piniling tumindig. Mga temang, hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. Ang Lakandula Revolt ay hindi sikat tulad ng ibang himagsikan. Walang malaking monumento, walang engrandeng selebrasyon. Pero sa bawat patak ng dugo, may mensahe, hindi kami basta-basta susuko. At habang may mga Pilipinong handang umalala, ang diwa ni Lakandula ay patuloy na nabubuhay. Ito ang Lakandula Revolt ng 1574, isang pag-aaklas na isinilang sa sakit, nabigo sa laban, pero nagtagumpay sa pagpapaalala na ang kalayaan hindi kailanman ibinibigay ng kusa. Salamat sa panonood. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong Pilipino.